Okay, in this reading, we will going to have general reading and pull some cards, message you needs to hear. Ayan. So, this is for Z. Let's see the energy first. Okay. Liberation is coming. Oh. Abundance. Napaka-favorable ng card because of the liberation and abundance card. Kumbaga, hindi mo alam na paparating to, hindi mo to nararamdaman. And base dito, kumbaga, paparating na yung susi na iniintay mo. Oh my gosh. Itong fish na to, kanina ko pa nare-resonate tong ano na to eh. Kanino ko pa yan kumbaga na-channel yung fish. Ba't hindi mo wala-wala yung fish na yun? So, ang fish, kumbaga, yan talaga ay sasabihin nating very favorable card. Yan ay isa nagsisignify ng wealth and finances. So, kung meron kang iniintay na about finances, paparating na siya because of the key cards. And maaari hindi mo to nararamdaman because you are innocent about that. And sabihin natin na ito ay pwedeng makapagbigay sa'yo ng beginnings, new beginnings. Hindi mo siya, kumbaga, without knowing na meron ka pa palang paparating na pera. Yes, pera is coming. Dahil because of the key and the fish card. Napakaganda. Okay. So, favorable ang card natin. Ano pa kaya yung pwedeng dumating na dito, yung mga hindi mo inaakalang darating. Pero the focus here is napakaganda. May kinalaman sa pera. Ayan. Okay. So, some of you are pwedeng, okay, ayan na. Some of you, may na-encounter na some injustices when it comes to, sabihin nating, mga immatured na tao sa paligid. I hear na merong, sabihin natin, karmic justice is also coming your way. Hindi mo din to nararamdaman. Maaaring right now ay sabihin natin puno ka ng pain because of this mga immature na tao sa paligid mo. Napapaligbutan ka ng immature na tao sa paligid mo. And sabihin natin, isa yon sa nakatapat dito na kumbaga without knowing na ikaw ay sabihin natin nandyan ang karmic justice for you. May mga taong immatured na kumbaga ay wala kang, di ba? They are raging. Kumbaga, merong galit to sa'yo. And sabihin natin itong immaturity na to is, ang pinanggagalingan nito ay, sabihin natin parang I feel na may inis, galit, na ang pinaghuhugutan lang, hindi ko maano kung saan sila nanggagaling, pero they are very immatured. Okay? They are very immatured and pinoproject nila sa'yo yun. Ikaw naman, wala kang kamalay-malay dito. But one thing is for sure, may justice na paparating. Karma is real. Kung hindi ka naniniwala doon, sa mga taong ito, yung mga immatured na pinoprojectan ka ng kaimaturan, maaari ding sabihin natin na ikaw ay, alam niyo, parang binubuli, binubuyo, tinutok. So, throwing shade. Ayun. May mga nagta-throw shade sa'yo na pwedeng sabihin natin yung mga insult, yung mga sabihin natin pwedeng maka-offend na sinasabi sa'yo or ibinabato sa'yo. Don't worry because karmic justice is here. Paparating din siya. Hindi mo man siya nararamdaman. Pwede ngayon, you are in pain, baka na-insulto ka, nakaramdam ka ng insult. Oh, di ba? So, maybe some of you, or sabihin natin ito, okay, I feel na there are groups of people, social groups. Social groups na sabihin natin may parang immature na nature, hindi accountable sa mga ginagawa. Okay? Hindi sila accountable sa mga ginagawa nila. And maaaring iyon ay pinoproject niyang lahat sa'yo na wala namang, look at the innocence card. Look at this card.
Kung titingnan nyo, walang kamalay-malay to. Pero, kumbaga, dito sa immaturity na to, they are group of people. Group of people, masyadong sabihin natin, if you are a modern mind, yung mindset mo is sabihin natin moderno. I also feel na ito, alam niyo mga traditional na ano ba tawag doon? Yung mga nakagawian, kagaya ng gossip, di ba, mga traditional yun. O sino yung mga involved lagi sa gossip, di ba, yung mga, di ba nung araw, parang ganun yung ano dito yung issue dito. Yung mga traditional na parang hindi nag-grow. Okay? O halimbawa, ikaw, independent ka, iba ang tingin ng iba sa'yo. Kasi yung pagiging independent right now is, nasa modern era na tayo, di ba? Yun. Na group of people. I see na group of people to. And ito, halimbawa, yung mga ka-immature na na-encounter mo din sa mga social groups. Yung may mga ka-immature, yung mga immaturity, nagpa-project ng immaturity beliefs nila. Na, kumbaga, kung nakasanayan nilang manggasip ng tao, yun, nasa in traditional way na wala silang magawa sa buhay, kaya pinoproject sa'yo. So, I also hear that for, ayan, victory is coming your way, justice. Di ba napakaganda? Wala kang ginagawa doon, hindi ko nakikitang ano mo to, kasi ikaw, wala kang, kumbaga, hindi mo sila pinakikialamanan Pero nandito yung victory. Kumbaga, I also feel na yung success ay nasa iyo talaga yung success. Victory is coming. Sabihin natin, itong mga nandito, nakapalibot sa'yo na yan, paparating yung justice for them. Kumbaga, matitikman nila kung ano man yung ginawa nila sa'yo. Dahil nandito yung victory. Okay? Kung nakaranas ka today ng pang-insulto, yun. I also feel that yung nang-insulto or yung parang kung na-experience mo din today, yung parang pinagtutulong-tulungan. Kasi nakikita ko dito yung sa group of people. Okay, let's see kung saan ka din bukod dito sa group of people na to na pagka-immatured, ano pa yung dapat mong pagpupusan. Okay, so you have to focus on your well-being. If ever then, I also hear na sa iyong heart space, you have to heal that. Heart space nga. And if you are into ayun, tama. Use or maximize your manifestation skills. Kaya may victory. Focus ka doon, mag-focus ka dito sa victory. And use your manifestation skills. Huwag ka magpapa-apekto sa mga, sabihin natin, kasi nandito intention, so negative vibe. Huwag ka magpapa-apekto sa negativity. Kasi mabilis kang maaapektuhan pa. Kumbaga, magiging blockages yan pag naapektuhan ka ng negativity. Okay. Then, you are, ang ganda no, ang innocent ng ng energy mo dito. And sabihin natin na okay, makinig ka sa intuition mo kung meron ka mang naiisip, yung sinabi ko kanina na about social group. Yes, makinig ka sa intuition mo and sabihin natin na you are heighten your intuition, your manifestation skills. Pagdating sa pera, kaya mag-pray ka lang na mag-pray sa pera. Okay, you still, sabihin natin, I feel the hurt and pain causing by other people, but the angels and guides are telling you to have compassion. Release the judgment about yourself and others. Kumbaga, intindihin mo na lang sila. Pero maganda na may energy dito, yung mukhang hindi ka naman nagpapa-apekto because of this card, the child card. And the quiet time. I also hear na sabihin natin, emotionally din, you are unstable. Maaaring may gumugulo sa isipan mo. You are overly emotional right now. Kasi 2 times na dumating dito yung healing and quiet time. You need that. Okay? Healing and quiet time. Dumating dito. You have to contemplate kasi na ito masyado kang, right now, nakakaramdam ka ng anxiety or sabi natin, masyado kang nag-overthink right now.
Maaaring kahit hindi naman na iyon yung ginagawa din sa'yo ng paligid, baka iyon yung naiisip mo, nag-overthink ka. Kasi lumitaw yung quiet time eh. Maaaring ito nga ay nasa mental space, marami kang iniisip. Okay, stop worrying. Stop worrying. Everything is going to be fine. Okay, ang dami mong iniisip. You are overthinking. Okay, you are overthinking. And siguro, pwede din sa pera. Dahil dito, yung key, baka iniintay mo talaga yun. At pwede din sabihin natin about your social space, sabihin natin yung mga tao nakapaligid sa'yo. Masyado kang mental loaded. Overload pala. Yes. And, let's see. Tingnan nga muna natin tong nagkokos din sa'yo. Mga tao or saan to kadalasang mong ma-encounter bukod sa social. Okay, actions. Nasa iyo nga. Okay. You are overthinking, pinapahirapan mo sarili mo. Okay, pinapahirapan mo yung sarili mo. Ikaw ang, kumbaga, makakapag-heal. Kumbaga, kung nahihirapan ka right now, because of your mental, sabihin natin, processes, kung paano mo yan, kung paano mo i-load, paano ka mag-load, mag-process. Kasi nasa sayo lang, oh. It's your own action. Nakadepende sa yung action, nakadepende sa yung desires. Kung gusto mo mag-heal, kung gusto mo pag-aanin ang iyong mental space. And also, lumitaw yung circle of friends. Oh, diba, kagaya ng sinabi ko kanina, yung finances and social space or social, yung mga nasa friends, lumitaw na nga siya. Kung nag-overthink ka about your social space or about your circle of friends, na baka meron silang something sa'yo, baka binibetray ka nila, don't worry. Huwag mo silang pansinin kasi it's your action. Kumbaga, kung lagi mo silang iisipin, ikaw lang din ang mahihirapan. Huwag ka masyado mag-overthink about yung mga social groups na yan, yung kanina. And isa pa ding message dito is mag-ingat ka nga sa circle of friends mo, sa associations mo. 2 times lumitaw ang freedom. I also hear na kung nahihirapan ka sa circle of friends mo, just set boundaries. 2 times lumitaw dito. Ito yung key, freedom, parehas yung card na yan. So, nasa sayo ang lahat ng desisyon, lahat ng action ay nasa sayo. Kaya kung ano may iniisip mo, hindi mo sila makokontrol kung hindi mo sila mapipigilan. Hindi mo mapipigilan yung tao kung gusto ka nilang gawan ng mga ka-immaturan. Nasa sayo daw lahat to. Ayan o. It's up to you. Lahat ay nasa iyo. Kaya ikaw ang sabihin natin, kung nag-iisip ka pa rin about these people, about money, huwag ka mag-alala. Kasi kung meron sumalbahe sa'yo, the karmic is there. Lumitaw yung justice card dito 2 times, pati yung power and chariot natin lumitaw. And also, kung naman sa finances ang dahilan ng iyong mental overwhelmed, or sabihin natin emotional overwhelmed, huwag kang mag-alala dahil nandiyan ang keys. Nandiyan ang card. Nandito yung abundant card, yung wealth natin. Okay? So, let's see our last card. Last full angel messages for you. Okay. Oh my gosh! Abundance na naman. Abundance na naman. Naku, magbalato naman kayo yan. Makaka-receive kayo ng maraming pera. Tingnan nyo mo. 2 times double card abundance. Diba? Tapos ano ka pa ha? Nag-overthink ka pa. Okay? I-claim mo to. I-claim mo to. Sa'yo to. Abundance. Double abundance. Wealth. Finances. Okay? And if ever kung makakakita ka ng fish, ayan, yan na rin yung sign. Kung makakapanaginip ka ng fish soon or sa mga susunod na araw, mamaya, yan na yung sign. Okay? Pero ang ganda, abundance card, 2 times. Okay? Ganito. I also hear na, kasi ganito ang natin, paano kung ganito na ang sistema sa spirituality? The more na ang tao nananadyang saktan ka, nagbabato ng hindi maganda sa'yo, the more na magiging abundant ka, the more na magiging blessed ka. Diba? What if ganun?
So palakasin mo yung loob mo sa ganung thinking para hindi ka na mag-overthink about your circle, about your social groups. Okay? Oh my gosh, congratulations, and that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.